Ayan, eto. Laman ng social media ngayon, eto mga influencers na ito, mga TikTokers na ito, na nagpabayad para siraan ang isang personality na si Maggie Wilson. Tayo po ay natutuwa sa tapang na ipinapakita ni Wilson. Dapat lang talaga na managot itong mga influencers na to. Kadiri, no, yung mga trabaho. Ang totoo niyan, sila yung dahilan kaya bumaba ang tingin or patuloy na bumababa ang tingin sa mga nasa social media, sa mga gustong magkaroon ng platform sa social media. Sa atin po, merong isang brand, ako mismo, meron pong nag-offer sa atin na isang brand para maging parte ng kanilang campaign. Hindi na natin babanggitin yung brand na yon. Kaya lang, pagdating po ng kontrata, syempre hindi ko na yun pinirmahan, napakabigat ng kontrata. Pero mantakin niyo po, legal ito, legal na transaksyon. Isang sikat, isang malaking kumpanya na isasama daw tayo sa kanilang campaign, yung story natin, yung story ko po. Pero kumpara doon or kung ikukumpara yung kontrata, parang napakabigat. Expected ka of a lot of things, pero talaga lang, para lang ma-promote etong YouTube channel ko, naku po, hindi ko kailangang i-promote ito. Okay, merong bayad, totoo. Dahil legal naman yun legal na transaksyon. Meron pong, anyway, hindi talaga natin babanggitin kung anong kumpanya ito. Malaking kumpanya. So yon, ang bayad po ay sobrang liit. Ibig sabihin, hindi talaga siya or taliwas talaga doon sa kontrata na ibinigay sa atin. So ayun, balikan natin itong mga influencers na ito. Kayo po ang dahilan. Kaya napakababa ng tingin sa mga nasa social media ng mga brands. Na katulad nga ng brand na yon na nag-offer po sa akin na isama sa kanilang campaign. Eto, tignan muna natin tong isang ito. I promoted Lenny on TikTok with a talent fee. Ayan, dinamay na naman si Atty. Lenny Robredo. Marami na rin nagsabi sa atin na tayo daw ay parte nga ng grupo or mga bayaran daw sa kampo ni Atty. Lenny Robredo. Hanapan niyo po ng ebidensya. Baka mapahiya kayo. Walang paid trolls or paid influencers ni minsan ang kampo ni Atty. Lenny Robredo. So eto, huling-huli ka na nga, nagsinungaling ka pa at nandamay ka pa. Patuloy mo pang sisiraan si Atty. Lenny Robredo. Sabi niya kasi, I promoted Lenny on TikTok with a talent fee. By the way, etong mga nanira na ito kay Maggie Wilson, lahat po sila, sasabihin ko na talaga, lahat po sila ay mga BBM supporters na influencers. Sila yung mga bayaran. Sila yung mga walang abilidad. Kaya nagre-resort sa mga ganitong klaseng trabaho. Nakakadiri kayo. Nakakagigil kasi, di ba? Kadiri. 8,000 ang bayad para siraan ang isang tao. Matindi, Eto yun, I promoted Lenny on TikTok with a talent fee. Ang pangalan niya ay Rulin J. Batad, one of the TikTok content creators who admitted participating in a smear campaign against Miss World Philippines 2007 Maggie Wilson, claims he promoted former Vice President Lenny Robredo on TikTok with a talent fee during the 2022 elections. Pero ang totoo, eto yun, however, his TikToks dispute his claim as it can be seen that he promoted another presidential candidate. So yan, hindi po prinomote na itong damuhong ito si Atty. Lenny Robredo. Hanggang sa ngayon, huling-huli ka na, papalusot ka pa, at idadamay mo pa si Atty. Lenny Robredo. Yung kagigising mo lang dito sa terminal, ito ang nabungaran mo ng mga balita. Matindi, no? In fact, etong damuhong ito ay naninira kay Atty. Lenny Robredo. At ang prinomote niya ay ang nasa Malacanang ngayon. Matindi, no? Katindi. Ayan, tignan niyo po pagmumukha na itong damuhong ito. Nakakagigil lang kasi. Una, marami talagang ngayon na gustong magkaroon ng puwang sa social media, magkaroon ng platform bilang social media influencers, bilang mga inspiring na social media personalities.
Pero dahil sa mga ganito, sinisira nyo ang pangalan. Social media, yung pagkakaroon ng platform, malaking, naku, ang daming gustong pasukin yan sa mabuting paraan. Pero etong mga damuhong ito, sila ang sumisikat at sinusuportahan na itong mga utu-utu nating kababayan. Pero sila yung naninira sa pangalan ng mga social media influencers. Kaya dapat lang talaga na ituloy na si Maggie Wilson ang kaso dito sa mga ito. Ang balita ko, napakarami na sa kanila ang naglalabasan ngayon at yun nga, humihingi na ng apology. At uulitin ko, lahat ng ito ay mga pulangaw.